Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, pag-usapan natin itong kapalpakan na naman ng ating kapulisan. Una, itong ating pag-usapan ay itong si Secretary Remulla. Ayaw niya yung hindi sumang-ayon si Remulla sa ginawa ng kapulisan ng pag-raid dito sa Pogo. Okay? Alamin natin yan kung bakit pumalag itong si Remulla at hindi niya nagustuhan dahil wala raw exact na mga ebidensya, ganun, ganyan. So, ipapakita ko yung balita sa inyo na explanation ni Remulla bakit siya pumalag dito sa ginawa ng pag-raid dito sa Pogo. At kayo nang humusga. Okay? Pangalawa nating pag-usapan at dahil dito sa Pogo, itong si Senator Raffy Tulfo, meron siyang nadiskubre tungkol dito sa raid ng Pogo. May anomalyang nangyari. Yan, alamin natin kung ano yan. Okay? Dito lang yan sa Donmar TV. Itong dalawang mabibigat na officials natin pumalag dito sa Pogo na raid. Okay? So ipapakita ko yung video na yan, pero bago ko yan ipapakita, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube. Like and share na sa Facebook at YouTube para kakalat ito sa taong bayan, itong ating mahalagang impormasyon. Malaman ng taong bayan ang mga tiwali sa gobyerno, no? Kung ano ang mga kalokohang ginagawa ng ibang ahensya ng gobyerno natin. Kawawa si PBBM dito. Grabe. Okay, so sabay-sabay tayong mag-like and share sa video na ito. Ready? 1, 2, 3, go. Okay, narinig nyo yan. And also guys, subscribe, follow na rin Donmar TV sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So without further ado, i-play ko itong una, itong kay Remulla. Bakit ito pumalag? Play natin, okay? Binira ni Justice Secretary Boying Remulla ang Philippine National Police kaugnay sa umano'y kawalan ng koordinasyon sa Pogo raid noong June 27. Dismayado rin daw ang kalihim sa kulang-kulang na ebidensya kaya hindi... Dismayado si Remulla, walang koordinasyon sa kanya ang pag-raid sa Pogo na ito. No? Sa mga nag-raid dito, hindi raw nag-coordinate kay Boying Remulla, Secretary Boying Remulla. Hindi madiin ang mga akusado. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Pinuna ni Justice Secretary Boying Remulla ang June 27 raid sa Pogo Company na Xinjiang Network Technology sa Las Piñas. Hindi kasi natuloy ang reklamo laban sa 5 Chinese na inakusahan ng human trafficking dahil kulang ang mga ebidensya. Hindi siya pinpointed, hindi siya... Makinig kay Remulla dito ha, kung ano ang kanyang dahilan, bakit pumalag siya dito. Walang specific acts, walang specific grounds para hulihin ng tao. Walang specific complainants ng maraming tao. Basta raid lang, raid. Ganon. Pumasok na sila. So kayo mga audience ito, ano masasabi niyo dito kay Remulla? Na pumalag siya dito. Raid lang daw kung raid yung Pogo. Kayo nang humusga kay Remulla kung tama ba si Remulla sa kanyang explanation dito o hindi. Okay? Para nangingisda. Nauna nang iginiit ng PNP na lehitimo ang operasyon nila sa naturang compound. Pero so sa madaling salita, itong kapulisan nag-raid ng hindi nasa tama yung proseso. Okay? Sa madaling salita. Kasi nasabi yan ni Remulla marami rin sa mga audience, no, nakita ko sa comment section, pumalag rin dito kay Remulla dahil bakit raw kinampihan ni Remulla ang Pogo. So siguro na misinterpret na naman. Dahil pumalag si Remulla, para sa kanila, pumalag itong kumampi raw itong si Remulla sa Pogo. Sabi ni So kayo nang humusga kung anong analysis nyo dito ha, mga audience ko dito. Remulla, walang koordinasyon sa kanila ang PNP Anti-Cybercrime Group.
Yun ang problema pagka ayaw makinig eh. Sinabi na namin na mag-usap muna tayo bago kayo kikilos. Tapos gusto nila, file kami ng kaso kahit wala kami ebidensya. Hindi namin gagawin. So hindi pala nakipag-coordinate itong PNP kay Remulla. Baka itong si Remulla ay meron kasi tayong tinatawag na hindi dumaan sa kanya. So na-touch yung ego ni Remulla. Ano masasabi? Maraming pwedeng speculation dito. Hindi tayo pwedeng makapag-judge kaagad. May hirit pa ang kalihim sa anyay sistema ng mga pulis. Ang dati kasi naging ugali ng kapulisan natin, huli ng huli kahit walang kaso. Pagka wala na mailagay na kaso, Sabi ni Remulla, huli ng huli kahit wala namang kaso. Remulla, ginagawa, tanong ko lang ha, ginagawa mo ba yan? Tanong lang yan ha. Lagay ng ebidensya. Hindi pwede sa DOJ, hindi kami papayag dyan. Kaya ngayon, nagkakaproblema sila. Umaasa si Secretary Remulla na makakausap niya si PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. kaugnay nito. Samantala, ikinakasa naman ng Xinjiang Network Technology Inc. ang paghahain ng habeas corpus laban sa mga pulis. Hindi pa rin daw kasi pinalalaya ang 5 akusado at ilang empleyado ng kumpanya kahit may release order na mula DOJ. Nagtanong-tanong po tayo doon kung bakit sila nandun pa rin. They are keeping custody of them, they are detaining them. Wala akong makasagot sa akin. Ayon naman sa PNP, patuloy na isinasapinal pa ang profiling sa mga naabutang foreign nationals sa compound, katuwang ang Bureau of Immigration. Posible kasing nagiging kanlungan na ng mga banyagang pugante ang ilang Pogo hub sa Pilipinas. Lalo't 7 sa mga nadakip nila sa June 27 Pogo raid ay pawang mga pugante mula sa iba't ibang bansa. Kaya mismong si PNP Chief Acorda na ang nag-utos na paigtingin ang surveillance at intelligence gathering sa mga pumapasok na dayuhan na magtatrabaho sa mga Pogo. Well, that is alarming. So, in line with that, talagang yung constant coordination namin with the Bureau of Immigration, especially in the intelligence point of view. Nagbabalita mula sa front. Itong mga ni-raid dito merong mga Pilipino at meron ring mga foreigner. 1,000 plus na mga Pilipino, 1,000 plus rin na mga foreigner na ni-raid dyan sa Pogo na yan. Okay? Imagine that one. So ito, kay Tulfo naman, pumalag siya dito dahil meron raw siyang yung kanyang source, sabi raw, nagpapabayad raw ng kung sino yung gustong magbayad, kanila. Ito, papakita ko sa inyo ha. Pumalag si Tulfo dito. Gustong paimbisigahan ni Senator Raffy Tulfo ang Pogo raid na yan ng PNP Anti-Cybercrime Group. Pero meron daw kasi siyang nakuhang impormasyon na nagpapabayad daw ang Anti-Cybercrime Group para pakawalan ang mga Anti-Cybercrime Group nagpapabayad. Sinagip na dayuhan. So saan nakuha ni Senator Raffy Tulfo itong impormasyon at paano nangyayari yung modus? Umpisa natin, Bok, sabi ni Senator Raffy, yung kakatapos ng report, yung raid na yan daw sa isang Pogo hub sa Las Piñas on June 27 ay Hausiao at Lokohan. Talagang Hausiao. Hausiao. Namaan. Sabi daw kasi nung kanyang informante or impormasyon na nakuha niya sa isa sa kanyang sources sa Camp Crame, naniningil daw ng pera itong PNP Anti-Cybercrime Group sa mga nasagip sa raid sa Las Piñas. So basically, kabilang dyan, Bok, mahigit 2,000 na Pinoy at foreign workers, Pogo workers na kasama sa mga na-rescue. Yun daw yung hinihinga ng pera para makalabas sila. Pakinggan lang natin itong pahayag ni Senator Tulfo, Bok. I have proof, but right now, hindi ko po pwede i-divulge yan, na yung mga foreigners na nandoon, hinihingian ng pera bago sila pakawalan at i-repatriate. Ginagawa lang gatasan, ginagawa lang moro-moro at lokohan itong ginagawang raid ng ating mga otoridad. Okay, how much are we talking about here? Alam niyo no, kung totoo ito, no? Kung itong source ni Remulla, grabe talaga. Wala na talagang hiya itong ginawa ng mga PNP na nag-raid. 50 to 250,000 kada ulo. Ayon. Pesos, dollars? Pesos. Ayon daw yan dun sa impormasyon na nakuha ni Senator Raffy Tulfo, Bok. Kasi hindi ko maintindihan, 50
ang 50,000 ang pinababayad nila, hindi pa ba sapat enough yung kanilang sweldo? Di ba, dinoble na yan ni former President Duterte. Depende pa raw yan dun sa trabaho o posisyon nung Pilipino Kung or nung totoo foreigner yan, dun ha? sa POGO If totoo yung nagpapabayad, yan ang sabi ni si Rafi Tulfo ang nagsabi dyan, ha, Senator, ha? company. So doon mag-range kung 50 hanggang 250,000. So hanggang ngayon, sabi niya ongoing pa raw yung tawaran para matubos at makalabas, lalo na itong mga Grabe. foreign nationals. Kaya nga daw, Bok, 13 days after ng raid, kasi June 27 yung raid naroon pa rin daw sa Pogo compound yung ilan sa o marami sa mga foreigners. Wala pa ring deportation proceedings. Pwera na lang dun sa 4 na Chinese tsaka 3 Taiwanese na puganteng nagtatrabaho doon. So bakit nga daw ba ganun katagal? Unless nga daw nagkakaroon ng singilan dyan ng pera. So para lumalabas ito, sinarili daw ng PNP Anti-Cybercrime Group yung buong operasyon. Yun yung sinasabi ni Senator Raffy pero kasi Bok, binalikan ko yung report nung ating reporter, si Dave Abuela, nung June 27 Nakausap nila mismo si Police Captain Michelle Sabino. Malinaw dun sa kanyang sinasabi na itong operasyon na ito, itong raid na to, NCRPO daw ang lead niyan at Intel Group at technical assistance lang daw ang binigay ng PNP Anti-Cybercrime Group. So magkaiba ng sinasabi. Basically ang sinasabi ng PNP ECG, hindi nila sinolo yung operasyon na yan. Okay. Well, maraming salamat po. Okay. So tayo ay magkomento dito, no? Sarili nating opinion, sarili nating analysis. Hindi tayo nagmamagaling dito, ha? Ako hindi naman ako magaling eh. Pero ito yung analysis ko. Ngayon na dalawang high-ranking official ang pumalag dito, para sa akin, no, siguro may konting katotohanan itong ginagawa ng PNP na raid lang ng raid sila. Na posible posible itong pinipirahan nila ito. Tinitake advantage nila yung sitwasyon. Dahil merong mga foreigners, merong mga Pilipino, pero syempre, yung kinilang hihinga ng pera, yung mga foreigners. Hindi sila hihingi doon sa mga Pilipino. Alam nila ang Pilipino, most of it, walang pera. Kung meron man, enough lang sa sarili nilang panggastos. Pero itong foreigner, ito yung vulnerable sa sitwasyon na ito. Because they are working in the Philippines. So, tinake advantage siguro ng PNP na they negotiate some of the foreigners na kung babayad kayo, i-release kayo. Hindi kayo dito. Hindi kayo isasama sa mga nadakip. Pwede yan. Pwede yang mangyari. Kung totoo man ito, nakakahiya to sa PNP. Kasi hindi ito maglilik kung walang nagsabi dito kay Senator Raffy Tulfo. Baka alam ko naman na itong si Senator Raffy Tulfo, marami itong connection sa PNP, NBI, lahat ng mga ahensya ng gobyerno na nakalink sa kanyang programa na Raffy Tulfo in Action. So, analysis natin yan. Posibleng maraming mga intelligence ito si Senator Raffy Tulfo na nagsasabi sa kanya na ito yung mga ginagawa ng PNP. At itong si Remulla naman, no? Kahit there are times na hindi tayo sang-ayon sa mga proseso ni Remulla dyan sa DOJ, pero may point naman si Remulla. Kaso yung ibang mga sinasabi ni Remulla, sa akin ito, opinion ko ito, hindi naman niyang ginagawa, di ba? Yung mga ebidensya. Ngayon si Remulla, sabi niya, raid lang ng raid without coordinating him. Baka na-touch yung ego nito, bakit hindi naka-coordinate sa kanya? Alam niyo naman. Sabi doon na sinosolo nila yung raid. So ano bang dyan? Na
natatandaan naman natin yung nangyari sa 44. 'Di ba? Yung sinolo nila yung operation na 'yan. So hindi natin alam, no? Ito lahat ay ano lamang, analysis lamang, speculations, merong mga nagsasabi kailangan itong imbestigahan kaagad. Okay? So, kayong mga audience ko dito, nakita nyo yung video ni Remulla, nakita nyo yung video ni Senator Raffy Tulfo, kayo nang humusga. Mag-comment, mag-react, ano ang masasabi nyo doon. No? Sino bang may kasalanan doon? Ang PNP? O talaga bang ang Pogo na yan ay dapat na ba yung i-raid talaga? Tama ba yung mga analysis ni Remulla na raid lang nag-raid? O naniniwala ba kayo kay Senator Raffy Tulfo na meron siyang mga sources na nagsasabing may anomalya ditong sa mga ilan, sa mga PNP na humingi ng pera dito sa ating mga foreigners na na-raid. Kayo, comment, pag-usapan natin yan, re-replyan natin yung mga magagandang argumento dyan. Okay? Like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. I-subscribe at i-follow ang Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great day and God bless inyong lahat.